ay isang kwento ng pag-ibig, katapangan at pagkakaisa. Sama-sama nating tunghayan ang kanilang mga laban at tagumpay sa gitna ng hamon ng buhay. Sa gitna ng kagubatan ay may isang lalaking nakatali sa puno na animoy pinagsakluban ng langit at lupa. O Diyos, aking Ama! Asan ang awa mo? Ako'y nananagoy, nakikiusap. Humihingi ng tulong niyo. Ang pangalan niya ay Florante. Habang nakagapos sa puno, sinasabi niya ang kanyang nakaraan at isa na rito ang Albania, isang kaharian kung saan siya'y isinilang. Pinatay niya ang aking ama at inagaw niya ang korona ni Haring Linceo. Hindi ko man lang na ipagtanggol ang Albania laban sa taksil na si Adolfo. Tila wala na atang nagmamahal sa akin. Ang Albania, aking sinilangan, sapagkat di ko na ipagtanggol ang ating bayan. Paalam. Habang nagdurusa si Florante, ay may isang lalaking nagngangalang Aladin na naglalakad sa gubat. Tila ba'y pagod at naghahanap ng mapagpapahingahan. Habang siya ay nasa gitna ng kagubatan, ay naalala niya ang kanyang mga problema. O tadhana, kay lupit mo, kinuha mo sa akin ang minamahal ko. O tadhana, ang problema ko ay napakahirap lutasin. Dahil ang aking sintay inagaw mula sa akin. Ano yung tinig na aking naririnig? Nang kanyang narinig ang tinig, kaagad niya itong hinanap. Nang may nakita siyang lalaki na nakagapos sa puno at mayroong isang leon na handa ng lapain ito. Ilang oras ay nagkamalay na si Florante. Sino ka? Ba't ka narito? Ako ang nagligtas sa'yo, magpahinga ka muna. Hindi ba't magkalaban tayo? Marahil, pero kailangan mo ng tulong. Salamat sa iyong tulong, kaibigan. Ano ba yung problema, kaibigan? Maaari ko bang malaman? Sinimulan ni Florante ang kwento simula nang siya ay pinanganak. Ipinanganak siya sa bayan ng Albania at si Prinsesa Floresca at Duque Briseo ang kanyang mga magulang. Noong sanggol pa lamang si Florante ay muntik na siyang dagitin ng isang malaking ibon. Buti na lang sumaklolo agad ang kanyang pinsan na si Menalipo. Menalipo, tulong! Tulong, Menalipo! At napatay nga ni Menalipo ang malaking ibon. Pagkaraan ng ilang taon ay pinag-aral si Florante ng kanyang ama, ngunit ayaw pumayag ng kanyang ina. Dahil mas maganda ang pagtuturo roon. Kung hindi siya mag-aaral, ano ang magiging kinabukasan niya? Sa pagdating ni Florante sa Atenas. Florante, maligayang pagdating. Ako nga pala si Antenor. At ako ang magiging guro mo dito sa Atenas. Salamat po. Pagkaraan ng ilang buwan, ipinuri ni Antenor si Florante sa pagiging mahusay nito. Binabati kita, Florante. May talento ko sa filosofiya, astrolohiya at matematika. Salamat, guro kong Antenor. Ito nagsimulang magkaroon ng lihim na galit si Adolfo sa kanyang kaibigan na si Florante dahil nasasapawan na siya nito. Isang hapon, tinipon ni Antenor ang mga estudyante
para sa isang pagsasadula. Tayo ng pagsasadula. Florante at si Adolfo ang magkatulad. Nagsimula ang pagsasadula nang biglang akmang papatayin nito si Florante. Adolfo, tumigil ka sa iyong kahilangan! Muntik nang mapatay ni Adolfo si Florante. Buti na lang ay napigilan agad nito ni Menandro. Makalipas pa ang 1 taon, isang sulat ang dumating kay Florante. Hindi mahal kong ina. Bakit mo ako iniwan? Kalipas ng 2 buwan ay dumating ang sundo ni Florante babalik sa Albania. Po, aking guro. Florante, tandaan mo, mag-ingat ka kay Adolfo. Sa inyong mga paalala, guro, ito po ay lagi kong tatandaan. Menandro, sumama si Florante sa Albania. Po. Sa pagdating ni na Florante at Menandro sa Albania, habang sila ay nag-uusap, biglang may dumating na may isang mensahero. Magandang araw po, humingi po ang tulong ang Crotona dahil nanganib na pong masakop ni General Osmalik ang Crotona. Hari, ito nga po pala ang aking anak na si Florante. Ikaw ang binata na nasa aking panaginip. Siya ang may mag-aari ng aking trono. Walang duda, namana mo ang katangian ng iyong ama. Maraming salamat po, Haring Linceo, sa inyong papuri. Lalakad sila Florante at isang kawal sa hardin ay may magandang bini-bini na nasilayan si Florante. At nilapitan niya ang bini-bini. Prinsesa, kanina pa kita napapansin. Aga rin Ginoo. Lang akong Florante, Prinsesa. Ako ay anak ni Duque Viseo at sana'y maging magkaibigan tayo. Pagkalipas ng ilang araw ay nagpaalam na si Florante upang pumunta sa Crotona. Nararangal ko po maging sa inyo, Haring Linceo. Paalam na nawal. Pagdating nila sa Crotona, nakita nila ang hukbo ni General Osmalik. Nang pabalik na si Florante sa Albania ay may nakasalubong silang isang hukbo ng kalaban at nagdigmaan sila. Nagwagi si Florante sa digmaan at nakabalik na sila sa Albania. Nang makabalik na si Florante sa Albania ay may nakasalubong itong 2 lalaki at ang mga ito ay may bihag na babae. Sino ka at bakit ka naririto? Ako ay taga-Albania. Pakawalan niyo ang babaeng yan. Tigin mo, kaya mo kami. 2 kami, isa ka lang. Wala ka ring armas na gagamitin. Diyan kayo nagkakamali. Bini-bini, mawalang galang na. Ngayon pa lamang kita nakita dito. Maaari ko bang malaman ng iyong pangalan? Florante, ako to, si Laura. Kalipas ng ilang linggo, nakipagdigmaan muli si Florante upang maligtas si Haring Linceo. At bumalik si Florante sa Crotona. Habang nagmumuni-muni si Florante, ay biglang may isang mensaherong dumating. Umuwi si Florante sa Albania, ngunit sa pagdating niya rito ay agad siyang pinaligiran ng mga kawal.
Kamusta na, Florante? Tagal na natin din nagkita. Kwentuhan mo naman ako. Walang iya ka! Anong ginawa mo kay Laura? Malma ka. Wala akong ginawa sa mata. Mabuti ang kanyang kalagayan. Ah! Papatayin kita! Hindi niyan. Papatayin ko kayo! Hindi ko kayo mapapatawad! Ng mga kawal si Florante sa gubat at inapos ito sa puno at walang awang binugbog. Yun nangyari sa akin. Noong unang ako ay malasing, hindi ko na alam ang aking gagawin. Hahayaan ko na lang ang tadhana ay lumapit sa akin. Yung mga kwenta yung hindi nalito sa akin, sakit mong sabihin, sarili ko na ang mga nagpasakit sa akin, ang mga nag-alaga at kumalina sa akin. Lerid ng aking kasintahan na inabot sa akin ng haligang tahan sa ito ang lerid ang maligtas sa akin. Sa kasalukuyan, may nasa gubat din sila'y nakarinig ng tinig ng pamilyar na boses ng dalawang nag-uusap na bini-bini. Ito'y kanila sinundan, tinunton at hinanap, at nang natagpuan nila'y sila'y nagulat at nabigla. Adolfo, ako'y pinagtangkaan, pinakasang kita at pinakasan. Sa kagubatan ako'y napagtagnin, ako'y hinapon niya at pinakasan. Mabuti na lang ako'y napakasan. Hindi maaasahan, Hasan Merida. Ama mo'y aking tinakasan ko at ako'y hindi nasundan. Ako'y pumunta sa kagubatan upang ikay hanapin at balikan. Akala ko ito'y tamaan ng pana. Nang aking hinawakan ng pana, siya'y namatay. Si Laura ay nagkaroon ng kapangatagan. Laura ay nagpasalamat sa akin, kaya nagpasya ko siya ay kaibigan. Kami nag-usap at nagkwentuhan habang kami naglalakad sa kagubatan. Dalawa ang nakalimutan. Sobrang bait na tadhana sa atin. Dapat tayo maging masaya at tanggapin ang kalooban ng Diyos sa atin. Kayong dalawa ay nagkatagpo. Muli babalik sa dating ganda ang Albania. Si Adolfo ay wala na sa pwestong si Florante. Ako mabuhay ang Albania. Floranteng namuno sa kaharian, Albanyang bumalik sa dating kaayusan. Pag-ibig na hindi matitibag ng ninuman kahit pa mayroong mataas na kapangyarihan.